Naranasan nyo na ba na bumili ng gamit tapos hindi nyo maintindihan yung user manual or instruction kung paano gamitin yung gamit na binili nyo dahil iba yung language na nakasulat doon sa user manual or doon sa instruction kung paano gamitin yung nabili nyong gamit. Kung ganito rin po ang problema ninyo mga boss, ay meron din po ako sa inyong ituturo na paraan para kahit paano po ay maintindihan po ninyo yung mga language sa mga user manual doon sa mga nabili po ninyong gamit. For example mga boss, ito po, meron po ako ditong isang user manual at ito po ay naka-Chinese language. So hindi ko to maintindihan kung paano ito gamitin or mabasa. Kung ganito rin ang problema ninyo mga boss, ay meron ako sa inyo ituturo kung paano nyo ito mababasa. Ang kailangan nyo lang pong gawin mga boss ay mag-download lang po ng Google Lens. Ngayon kung meron na pong Google Lens yung inyong mga Android phone, ang kailangan nyo naman pong gawin dyan ay i-update. Kasi baka wala pa pong Google Translate dyan sa inyong mga Google Lens. Ngayon mga boss, kung wala pa pong Google Lens sa inyong mga Android phone, ay pwede nyo po yan i-download dito po sa Play Store. Ang kailangan nyo lang pong gawin, open nyo lang yung Play Store, pagkatapos pinutin nyo lang po yung search bar. Sunod, i-type nyo lang po dyan yung Google Lens. Tapos, pinutin nyo lang po yung Google Lens. So, ganyan po yung logo ng Google Lens. Kapag hindi pa po updated, sa gilid po ay meron po kayong makikita ang update. Ngayon, kapag updated na at kung meron na po kayo, click nyo lang po yung open. Ngayon, kapag nandito na po tayo sa Google Lens, pinutin nyo lang po itong translate. Pagkatapos, dito naman mga boss, ilagay nyo lang po sa detect language. So, automatic na po yan i-detect ng Google Lens kung anong language po yung kailangan niya pong i-translate. Sunod naman mga boss, dito naman sa kabila ay pwede nyo po yan ilipat sa Tagalog o kaya kung okay naman sa inyo yung English ay huwag nyo na pong palitan. Pero sa akin, mas okay na Tagalog. So, hanapin nyo lang po rito yung salitang Tagalog o kaya Pilipino. So, ito po, Pilipino. So, i-download nyo lang po. Click nyo lang po kung wala pa sa inyo. Tapos, click nyo lang po ulit. Download. Tapos, hintayin nyo lang po yan na matapos. Ngayon mga boss, kapag na-download na, click nyo lang po yan. Tapos, makikita nyo na po ay Pilipino na po yung nakalagay. Sunod naman mga boss, kailangan nyo naman pong gawin ay itapat lang po itong user manual doon sa Google Lens. At makikita nyo po ay magbabago na po yung mga nakasulat dyan. At pwede nyo na po yan picturean. At ayan na po, nakatranslate na po yung mga nakasulat dyan. Ngayon naman mga boss ay meron pang isang paraan para hindi po kayo mahirapan sa pagtatranslate doon sa user manual. Ang kailangan nyo lang pong gawin mga boss ay picturean nyo lang po muna yung gusto nyo pong matranslate na user manual. Ngayon po kapag na-picturean nyo na po yan, ang sunod nyo naman pong gagawin ay pumunta naman po sa Google Lens. Open nyo lang po yung Google Lens. Tapos ganun po uli, pinutin nyo lang po uli itong translate. At sunod, sa gilid po ay may makikita po kayong picture icon. Pinutin nyo lang po yan. Pagkatapos, hanapin nyo lang po yung pinicturean nyo po kaganina na gusto nyo pong i-translate dito sa Google Lens. So ito yon yung kaganina pinicturean ko at mapapansin niyo po automatic po yan na magta-translate na sa mga nakasulat. And then paalala ko lang po sa inyo mga boss na kailangan po kapag gagamit po kayo ng Google Lens ay meron po kayong data internet connection. So sana po ay makatulong po sa inyo ang video na ginawa ko at kung nagustuhan niyo naman ang video na ito ay isang thumbs up lang at thank you comment ay masaya na ako. Maraming salamat mga boss.